Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ino. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Maraming taon na din ang nakalipas. Simula nang huli kitang makita, kaibigan. Muli na namang bumabalik ang kaguluhan sa baryo. Kung nandito ka lang sana. Wika ni Mateo. 35 gulang na mga oras na yon. Mga 18 taong gulang pa lamang ito nang makilala ang kaibigang si Cyrus. Isa ding binatang kasing edad niya. Simpleng tao lang naman ito kung titignan niya. Ngunit merong kakaiba. May mga marka ito ng pagkasunog sa balat. Katulad sa muka, sa bandang likuran, kamay, paa at marami pang iba. Ngunit usap-usapan din sa lugar. Hindi lang basta ang pagkasunog ng balat ng binata. Ito ay mga balat na nakuha mula pa noong sanggol pa lamang. Nang maipanganak ito ay ganun na ang itsura. Bukod dito, ayon sa mga tsismosa at tsismoso sa lugar, isa itong anak ng San Telmo mula sa ina. Ngunit biglang naputol ang pagmumuni-muni nang bigla na lang magsalita ang anak. Ay nako, ano na naman po yung binubulong-bulong mo dyan, tay? Tara na po, nakahanda na yung mga dadalhin natin eh. Siguradong nag-aantay na din sina Lolo Mulak sa bukid. Mapapagalitan na naman tayo nun eh. Wika ni Ino. 17 anyos pa lamang na mga oras na yun. Ikaw talagang bata ka. Bakit ba ang hilig mong manggulat? Ha? Sige na, tara na. Dalhin mo itong galon. Tugon ni Mateo. Nang mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan ang mag-amang Mateo at Ino sa isang baryo. Naging mapayapa ang lugar dahil na din sa proteksyon na dala ng isang tao. Lingid sa kalaman ng iba na ang binatang kinukutya nila na si Cyrus ang palihim na nagtatanggol sa kanila, lalo na sa gambala ng mga nilalang, maging ang laganap na pang-aabuso ng mga rebelde. Kaya tinawag na lamang nila itong Bayaning Apoy. Tanging si Mateo lamang ang nakakaalam nun, dahil naging matalik niya itong kaibigan. Mahabang panahon niyang pinangalagaan ang baryong yun, hanggang sa bigla na lamang itong nawala. Kung ano ang dahilan, walang sino man ang nakakaalam. Balik tayo sa kasalukuyan. Tay, naalala ko lang po yung kwento niyo sa akin, yung tungkol sa Bayaning Apoy. Hindi po ba ang sabi niyo, anak po siya ng San Telmo? Wika ni Ino. Oh, totoo naman yun, anak. Bakit mo naman naitanong? Wala lang po. Kasi dumadami na naman yung mga masasamang tao sa baryo. Nasaan na kaya siya ngayon? Bakit hindi pa din siya bumabalik? Kung kailan naman kailangan natin siya? Alam mo, Ino, may mga bagay din minsan na hindi natin dapat inaasa sa iba. Kung kaya naman nating gawa ng paraan, lutasin na lang natin nang hindi umaasa sa tulong ni naman. Yun nga po, tay. Hindi naman natin kayang gawa ng paraan yung mga nangyayari. Kahit nga mga pulis, walang nagagawa, di ba?
Pag-uusap ng mag-ama. Napaisip si Mateo sa sinabi ng anak dahil alam niyang may katuturan ang sinasabi nito. Alam mo, ikaw talagang bata ka. Para kang matanda magsalita. Saan mo ba nakukuha yung mga pinagsasasabi mo? Wala naman po. Base lang din sa mga nangyayari sa paligid, day. Kahit sa paralan, marami ng mga masasamaang ugali. Kung ako sa'yo, anak, umiwas ka na lang kung makakasalubong mo sila. Kagaya ng palagi kong sinasabi sa'yo, walang masama kung magpapakumbaba ka. Pero tay, hindi naman po kasi malulutas ng pag-iwas ang problema. Lalo lang din sila mamimihasa eh. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong pinagsasasabi mo. Ibigay mo na sa lolo mulak mo itong mga sako. Pag-uusap ng mag-ama. Alam ni Mateo na totoo ang mga sinasabi ng anak. Dahil maging siya, nagkaroon ng karanasan sa mga masasamang tao. Ngunit wala man lamang itong nagawa. Dahil maging siya ay walang kakayanang labanan ang mga ito. Ano? Kailan ka babalik, kaibigan? Kailangan ka na namin. Sana lang bumalik ka na. Wika ni Mateo sa sarili habang nakatingala sa langit. Nang araw ding yun, habang nagtatrabaho, nilapitan sila ng ilang armadong kalalakihan. Mga rebelde. Napahinto sa ginagawa ang mga tao nang magpaputok ang mga ito. Makinig kayong lahat. Simula ngayong araw na ito, maniningil kami ng buwis at ang hindi susunod sa amin, siguradong mapaparusahan. Wika ng armadong lalaki. At sino naman ang nag-utos na maningil kayo ng buwis? Tanong ni Mang Mulak. Nagsipagtayuan ang mga tao. Isa-isang lumapit sa kanya. Alam mo, tanda, hindi mo na kailangang malaman. Sumunod ka na lang. Kung ayaw mong masaktan, o baka naman, gusto mong ikaw ang magsilbing ehemplo sa mga taong naririto. Paano kung hindi kami sumunod? Anong gagawin nyo? Papatayin nyo kami? Biglang hinila ni Mateo si Ino. Tinakpa ng bibig nito. Huwag kang maingay, Ino. Ikaw talagang bata ka. Napakadaldal ng bibig mo. Sa bagay, may punto ang tanong mo, bata. Oo, ganun nga ang mangyayari sa mga taong hindi susunod sa amin. Mga bata, kunin ang mga sako ng palay. Yan ang kabayaran ng mga taong ito. Muling wika ng lalaki. Sandali lang. Hindi naman yata patas na kukunin nyo lang basta-basta ang mga inani namin. Wika ni Lolo Mulak. Walang pagdadalawang isip na binaril ng isa sa mga lalaki si Mang Mulak. Maswerteng sa bintilang tinamaan ang matanda. Akmang manlalaban pa sana ang mga naroroon. Ngunit natakot ang mga ito. Nang muling magpaputok ang mga kalalakihan. Huwag na kayong magkakamaling manlaban. Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong lahat. Sundin niyo ang lahat ng sinasabi ko kung ayaw niyong matulad sa matandang ito. Tayo na, mga bata! Matapos ang pangyayaring yun, nagsipag-alisan na ang mga kalalakihan. Dinala nila Mateo si Mang Mulak sa pagamutan upang malunasan ang natamong sugat.
Ano po ba yung iniisip nyo, Tiyo Mulak? Bakit pa kayo nanlaban? Mabuti na lang at daplis lang ang tama ninyo. Wika ni Mateo. Eh bakit hindi ako lalaban? Pinaghirapan natin ang mga palay na yon. Tapos sila lang ang makikinabang. Sumusobra na ang mga rebelde niya. Tugon ni Mang Mulak. Kung nandito lang po sana yung bayaning apoy, hindi mangyayari yung ganito. Wala sanang masasamang tao sa baryo. Wika ni Ino. Napatingin si Mang Mulak kay Mateo. Hoy Mateo, ano na naman ba ang pinagsasabi mo sa batang ito? Alam mo namang hindi na babalik ang bayaning apoy. Huwag mong punuin ng huwad na pag-asa ang isip ng bata. Maniwala lang po kayo sa akin, Tiyo. Alam kong babalik si Cyrus. Nangako siya at tutuparin niya yun. Wika ni Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Mulak. Cyrus, yung binatang maraming balat sa mukha at sa katawan. Sabi ko na nga ba, siya ang bayaning apoy. Hay nako, matagal ng panahon ang lumipas. Tignan mo, unti-unti nang ang pumuputi ang buhok mo. Wala na si Cyrus. Malamang patay na ang taong yon. Hindi po ako naniniwala, Tiyo. Alam kong buhay pa si Cyrus. At siguradong babalik siya sa tamang panahon. Bahala ka nga, Mateo. Sinasabi ko lang sa'yo na huwag mong bibigyan ng maling pag-asa si Ino. Tara na, umuwi na tayo. Pag-uusap ng magtsuhin. Kinabukasan maagang nagpunta sa bayan si Mateo upang bumili ng gamot ni Mang Mulak. Habang nasa daan, nakita nito ang pangkat na mga kalalakihang palabas sa isang pwesto sa palengke. Talaga naman, napakaitim ng kaluluwa ng mga ito. Mag-antay lang kayo. Dahil Hindi na ituloy ni Mateo ang sasabihin dahil biglang may kumalabit sa kanya. Isang matandang mahaba ang buhok, nakasuot ng sombrero de banig at may hawak na tungkod. maaari ba akong makahingi ng kaunting barya? Nagugutom na ako eh. Wika ng matanda. Dumukot naman ng barya si Mateo at kahit hindi nakatingin, dali-dali niya itong iniabot. Ayan ho, Manong. Pasensyahan nyo na ha. At yan lang ang natira. Maraming salamat, iho. Pagpalaing kanawa ni Apo Adlaw. Salamat. Teka, anong sabi ninyo? Paglingon ni Mateo, wala na ang matanda. Biglang bumilis ang kabog ng dibdib nang marinig ang katagang Apo Adlaw. Teka, at saan naman nagpunta yon? Ang bilis namang nawala. Ay nako, baka namamalikmata lang ako. Makauwi na nga lang. Wika ni Mateo. Pagkarating sa tahanan, kagad nitong hinanap si Ino. Naroon ito at naglalaro naman sa likod ng tahanan. Nasa likod ng tahanan ng anak mo. Bakit? Ano na naman ba ang nangyari? Tanong ni Mang Mulak. Minabuti na lamang ni Mateo na wag nang ipaalam dito ang nangyari. Dahil siguradong makakadinig na naman siya ng hindi magandang salita mula sa matanda. Wala naman po, tiyo. Sige na, maghahanda na ako ng hapunan.
Hindi pa din nawawala sa isipan ni Mateo ang nangyari sa bayan. Patuloy na bumabalik-balik sa kanya ang boses na matandang nanghingi ng barya. Ng mga sumunod na araw, dinala naman ito si Ino sa bayan upang bilhan ng bagong uniforme. Habang sinusukatan ang binata, muling nagpakita ang mga kalalakihan. Nako, nandyan na naman yung grupo ni Saddam. Sedes, ilabas mo yung perang ibibigay natin sa kanila. Ayokong nandito ang mga yan. Wika ng may-ari ng tindahan. Matanong ko lang ho, Manong Crispin. Palagi po ba silang dumadaan dito? Oo, Mateo. 2 beses sa isang linggo. Malulugi na nga yung tindahan ko eh. Wala na ngang kita. Dumarating pa yung mga lintang yan. Kung nandito lang sana ang bayaning apoy. Oo nga po eh. Yan din yung palagi kong dasal. Sana nga po nandito yung kaibigan ko. Sige po, Manong. Heto ang bayad. Mauuna na po kami. Pagkatapos maibigay ang bayad, umalis na ang mag-ama. Dahil ayaw sana ni Mateo na maabutan ng mga tulisan sa lugar. Ngunit sa kasamaang palad, nakasalubong pa nila si Saddam. Aba, tignan mo nga naman. Hindi ba kayo yung magsasakang kasama ng matanda? O ano? Naihanda nyo na ba yung para sa amin? Wala kaming ihahanda para sa inyo. Dahil hindi pa nakakapagtanim. Mag-antay kayo sa susunod na anihan. Yun ang usapan, hindi ba? Aba, marunong sumagot ang isang to. Sige lang, magtapang-tapangan ka ngayon. Sa oras na wala kayong maibigay, hindi lang ang matandang yon ang makakatikim sa amin, kundi kayong lahat. Wika ni Saddam. Pinagsasampal pa nito sa pisngi si Mateo bago tuluyang umalis. Nagtawanan ang mga kasamahan ng rebelde. Pilit pinipigilan ni Mateo ang sarili. Matinding galit ang nararamdaman ng lalaki. Lalo pat napahiya siya sa harapan ng maraming tao. Maging sa anak. Ano tay? Hahayaan mo na lang ba silang ganun lang yung gawin sa'yo? Hindi ka ba lalaban? Hindi pa ito ang tamang panahon, anak. Sa ngayon, magpaparaya muna tayo. Tara na, kailangan na nating umuwi. Wika ni Mateo. Nakangiti pa ito habang kinakausap ang anak. Ngunit sa kaloob-looban ni Mateo, halos isumpa na nito ang sarili. Wala man lamang siyang nagawa. Pagkarating sa tahanan, masaya namang nakipaglaro si Ino sa mga pinsan. Samantalang si Mateo naman, sinabi kay Mang Mulak ang mga nangyari. Mabuting desisyon ang ginawa mo, Mateo. Umiwas ka na lamang sa gulo. Kagaya ng palagi kong sinasabi sa'yo, walang masama sa pag-iwas. Hindi duwag ang taong pinipili ang kapayapaan. Alam ko po yon, Tiyo Mulak. Pero hindi naman habang panahon. Hahayaan na lang natin silang apak-apakan tayo. Darating ang panahon ng paghukom para sa kanila, Mateo. At patas kung tumingin ng nasa itaas. Ibibigay niya ang nararapat na kaparusahan sa mga nagkasala sa kanyang alaga. Pag-uusap ng dalawa. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan ng mapayapa. Wala namang kaguluhang nangyari. Hanggang sa muling dumating ang anihan.
ihanda mo na ang mga sako ng palay para sa tauhan ng Saddam na yon. Sigurado kong dadaan sila para kunin ang parte nila. Mga walang hiya! Sinabihan ko na po ang iba at naihanda na din nila ang mga sako ng palay. Paano tayo makakabangon nito, Tiyo Mulak? Kung may kakayanan lang sana akong lumaban, hindi sana tayo naghihirap ng ganito. Maging ako, yan din ang iniisip, Mateo. Pero wala na tayong magagawa. Kailangan nating manatiling buhay. Wika ng magtsuhin. Napabuntong hininga na lamang ang dalawa. Habang pinagmamasdan ang mga rebeldeng hinahakop ang pinaghirapan nilang itanim at anihin. Ngunit sa kalagitnaan ng paghahakot ng mga rebelde, biglang nagkagulo sa lugar. Dali-daling lumapit si Namang Mulak at nakitang hawak ni Saddam si Ino. Bitawan mo ko. Matapang ka lang kasi mas malaki ka sa akin eh. At may hawak ang baril. Bakit hindi mo bitawan yan? Tara, magsuntukan tayo. Matapang kang bata ka. Alam mo, may potensyal ka sana. Antayin mo ang panahon mo, bata. Dahil malaki yung magiging pakinabang sa'yo ng mga bulate sa ilalim ng lupa. Nung mga sandaling yun, sinubukang awati ni Mang Mulak si Ino. Nakiusap ito kay Saddam na bitawan ang binata. Pakiusap. Bata lang yan. Huwag mo na sanang patulan. Ikaw pala tanda. Ano, magaling na ba yung binti mo? Gusto mo ulit makatikim ano? Hindi naman kami lalaban eh. Pakiusap lang. Kunin nyo na lang ang para sa inyo at iwanan nyo na kami. Paano kung ayoko? Anong magagawa nyo? Alam mo, kayo ang magulang ng batang ito. Dapat dinidisiplina nyo ng maayos. At dahil doon, kayo ang mananagot sa kasalanan ng matapang nyong apo. Wika ni Saddam. Muling tinutukan ng baril ang matanda at akmang ipuputok na sana ito nang biglang may tumamang bato sa kanyang ulo. O sige, subukan mo. Tignan natin kung hindi ka magkakabukol-bukol dito. Napalingon si Mang Mulak. Nakitang may hawak na bato si Mateo, maging ang ilan sa mga kasama nilang magsasaka. Nagsipagdampot na din ng kanika nilang mga sandata. Ang iba ay may hawak na panggapas, habang ang iba ay may hawak na piko at pala, at marami pang iba. Aba, lalaban na kayo? O sige, tignan natin kung hanggang saan ang... Hindi na naituloy ni Saddam ang sasabihin dahil narinig nitong sumigaw ang isa sa mga kasamahan. Nang lingunin niya kung sino ang nagsalita, nakita nito ang isang matipunong lalaki. Mahaba ang buhok, punong-puno ng tato ang katawan. Kung ako sa'yo, hindi ko na itutuloy ang binabala ko. Wika ng lalaki. Napangiti si Mateo. Wala man ang malalaking balat nito sa muka o sa kahit saang parte ng katawan. Nakilala pa rin niya ang boses nito. Sinasabi ko na nga ba? Darating ka eh. Bakit ang tagal mong bumalik, Cyrus? Nang mga sandaling yun, nangilid ang luha ni Mateo. Nagulat naman si Mang Mulak nang banggitin ito ang pangalang Cyrus. Cyrus,
Hindi ka ba nagbibiro, Mateo? Sigurado ka bang si Cyrus ang taong yan? Hindi ako maaaring magkamali, Tiyo. Siya si Cyrus. Kilalang kilala ko ang boses niya. Pasensya ka na kung natagalan ako sa pagbalik, kaibigan. Marami lang akong kailangang asikasuhin. At sino ka namang pakilamero ka? Bitawan mo ang kasama ko kung ayaw mong samain. Alam mo, kanina ko pa pinakikinggan yung sinasabi ng batang yan eh. Matapang ka lang. Dahil may hawak ang baril. Bakit hindi ka kaya humanap ng kasing laki mo? Bata yung pinapatulan mo eh. Napangiti si Ino. Inaasal si Saddam. Yan yung sinasabi ko sa'yo. O ano? Naduduwag ka no? Aba, talaga naman. At manghahampasin na sana ni Saddam ng baril ang binata. Nang bigla namang hinagis ni Cyrus ang kasamahan papunta sa kanya. Nang makatayo ito, kamao naman ng lalaki ang sumalubong. Dahilan para muli itong sumubsob sa lupa. Tama na ang panggugulo at pangapi nyo sa mga taga rito. Marami na kayong pinahirapan. Wika ni Cyrus. Pinagbabaril naman ito ng ilang kasamahan ni Saddam. Ngunit walang nagagawa ang mga bala. Tila nalulusaw ang mga ito bago pa lumapat sa balat ni Cyrus. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Paano kung tinamaan ako? Teka, paano nakatayo ka pa din? Di mo na kailangang malaman, kaibigan. Paniwalaan mo na lang kung ano ang nakikita ng mga mata mo. Biglang nawala si Cyrus sa paningin ni Saddam. Nagpakita ito sa harapan ng isa sa mga rebelde. Hinawakan ang baril ng lalaki. Hinila niya ito hanggang sa dahan-dahang masira at matunaw. Sino ka ba? At bakit ka nakikialam sa mga gawain namin? Hindi mo ba kilala ang amo ko? At sa oras na malaman niya ito, mananagot ka. Ganun ba? Kaya nga kita patatakasin eh. Dahil gusto kong makarating sa amo mo na nandito na ako. Sige, umalis ka na. At sabihin mong hinihintay ko siya dito. Dali-dali namang tumayo ang mga tauhan ni Saddam. Kumaripas ng takbo. Hindi naman ito makaalis sa kinauupuan dahil sa takot kay Cyrus. O ano? Anong nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka makagalaw? Pinapatakas ka na nga eh. Sige lang, magdiwang kayo ngayon. Dahil mapapalitan ng iyakan ng mga tawa nyo sa oras na malaman ito ng amo ko. Wika ni Saddam. Mabilis itong tumayo. Kumaripas ng takbo. Nagsigawan naman ang mga magsasaka sa lugar. Habang pinagbabato nila ang mga patakas na rebelde. Yan ang nababagay sa inyo. Masyado kayong abusado. Maraming salamat dahil dumating ka, Cyrus. Mga kasama, nagbalik na si Cyrus, ang bayaning apoy. Wika ni Mateo. Nagbulungan naman ang mga tao. Hindi sila lubos makapaniwala na ang binatang palaging kinukutya noon ay siya palang palaging nagliligtas sa kanila. Totoo nga ang sinasabi mo, Mateo. Hindi nga tumatanda si Cyrus. Kung ano ang itsura niya noon, bago siya umalis, ganun pa din magpas hanggang ngayon. Humaba nga lang ang buhok.
Huwag na kayong mag-alala mga kasama. Tapos na ang panahon ng pamumuhay nyo sa takot. Narito na akong muli. At simula sa araw na ito, wala nang mang-aapi pa sa inyo. Dito lamang nagsigawan ang mga tao. At nang gabing yun, nagsagawa sila ng pagdiriwang. Nagbalik na ang kanilang bayani. Habang nagkakasiyahan ang lahat, hindi naman maalis ni Ino ang mata kay Cyrus hanggang sa mapansin ito ng lalaki. O Ino, anong problema? May dumi ba ako sa mukha? Wala naman po, Tiyo Cyrus. Pero parang hindi bagay na tawagin kitang Tiyo eh. Mas bata ka pa kung titignan kesa kay tatay. May itatanong lang po sana ako eh. Kaso, nahihiya ako. Totoo po bang anak kayo ng San Telmo? Ano ka ba namang bata ka? Igalang mo nga yung Tiyo Cyrus mo. Hayaan mo siya, Mateo. Oo, bata. Totoong anak ako ng San Telmo. Tugon ni Cyrus. Kung ganun, hindi po pala talaga nagsisinungaling si tatay. Hindi, Ino. Totoo ang lahat ng kwento ng tatay mo. Kaya huwag ka nang matakot. Dahil simula sa araw na ito, wala nang kahit sinong makakapang-api sa inyo. Hindi naman po ako natatakot, Tiyo Cyrus eh. Alam ko po kasi na dadating talaga kayo. Kagaya ng palaging sinasabi ni tatay. Nagkamali ako nang sabihan ko si Mateo na binibigyan niya ng maling pag-asa ang bata. Dahil tinupad mo ang pangako mo, Cyrus. Pasensya na po kayo. Kung masyado akong natagalan ha. May mga kailangan lang akong asikasuhin eh. At sa wakas, natuldukan ko na ang hidwaan naming mag-ama. Ano? Bati na ba kayo ni? Huwag kang maingay. Yang ka na naman eh. Hindi mo mapigilan yang bunganga mo. Oo, bati na kami ng aking ama. Pero mahabang kwento. Saka ko na lang ipapaliwanag eh. Nagdiwang ang mga tao hanggang sa sumikat ang araw. Mabilis ding kumalat sa bayan ang balita. At simula nang malaman nilang nagbalik na si Cyrus, ang bayaning apoy, muling nanumbalik ang sigla ng mga tao. Lumipas ang ilang araw. Wala namang nangyaring masama. Hanggang sa dumating na ang banta ni Saddam. Masayang naghahaponan sina Mateo at Cyrus nang biglang may kung anong sumabog sa labas ng kanilang tahanan. Dali-daling tumayo ang dalawa upang tignan kung sino ang may gawa. Mateo, palisin mo muna si Mang Mulak at Ino dito. Ako nang bahalang humarap sa mga ito. Wika ni Cyrus. Dali-dali namang tumayo si Mateo at inalalayan si Mang Mulak palabas sa pinto ng likod bahay. Lumabas si Cyrus. Hinarap ang mga rebelde. Ikaw ba ang sinasabi ng aking kanang kamay? Saddam, ito na ba ang taong tinutukoy mo? Oo, amo. Siya nga ho yun. Mag-iingat ka. Dahil may sa demonyo ang taong yan. Wala kong pakialam kung anong agimat ang meron ka. Dahil hindi lang ikaw ang may kaalaman. Pasensya na. Pero hindi agimat ang meron ako. Umalis na kayo. At kakalimutan kong nangyari ang lahat ng ito. Sinong tinakot mo? Bakit hindi mo kami subukang paalisin?
Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo kung hindi ka makikinig. Walang ibang magsisisi dito, kundi ikaw lang. Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Huwag mo lang sanang sabihin na hindi kita binalaan. Mga kasama, walang kahit sinong makikialam. Akin lamang ang taong ito. Pagkatapos ng labanan, isasabit ko ang ulo mo sa bewang ko. Ang dami mong sinasabi, no? Bakit hindi mo na lang gawin? Pag-uusap ng dalawa. Biglang sumugod ang taong nagngangalang Tahir. Ngunit hindi pa man ito nakakalapit. Kagad siyang tumalsik. Anong nangyayari? Bakit ako tumilapon? Ano na? Ang akala ko ba isasabit mo yung ulo ko sa bewang mo? Muling tumayo ang lalaki at akmang susugod. Nang biglang magpakita sa harapan niya ang isang santelmo. Cyrus, anak ko, pagkatapos mong paglaruan ang isang ito, akin na ang kaluluwa niya. Malaki ang pangangatawan, maitim ang mga buto. Gagawin ko siyang pampalakas ng aking apoy. Ay naku tay, ayang ka na naman O sige, kunin mo ang kaluluwa nilang lahat. Pero mamaya na, tuturuan ko muna ng leksyon ng isang to. Wika ni Cyrus. Naglakad ang binata papunta sa kinaroroonan ni Tahir. Hindi ito makakilos sa mga nakikita, maging ang mga kasamahan ni Saddam. Natulala na lamang nang biglang nabalot ng apoy ang katawan ni Cyrus. Lumayo ka sa akin! Isa kang demonyo! Hindi ako demonyo, Tahir. Anak ako ng isang santelmo. Isang malakas na suntok sa sikmura ang ibinigay ni Cyrus kay Tahir. Halos tumagos pa ang mga kamao nito sa katawan ng lalaki. Matapos yun, ipinaubaya na niya sa amang santelmo ang kaluluwa nito. Ama, gayon na po ang bahala sa kanila. Ibigay niyo ang kaukulang parusa sa mga taong yan. Maraming salamat, anak. Sige na, aalis na ako. Tugon ng amang santelmo. Naglaho ito kasabay ng pagbagsak ng mga katawan ng rebelde. Alam ni Cyrus ang kahahantungan ng kaluluwa ng mga ito. Kaya kahit papano, naaawa siya sa mga rebelde. Matapos ang kaganapan, tuluyang nawala ang takot sa mga residente. Muling umiral ang kapayapaan. Kagaya ng dati, biglang nawala si Cyrus at sa pagkakataong yun, si Ino naman ang huli nitong nakausap. Sa paglipas ng panahon, pinangalagaan ni Ino ang sikreto ni Cyrus hanggang sa tuluyan nang umiral ang kapayapaan sa lugar. Dumaan ang maraming taon. Nagkaroon ng sariling pamilya si Ino. Patuloy pa din itong pinapangalagaan ang kwento ni Cyrus, ang anak ng santelmo na tagapagtanggol ng baryo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ondoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. 14 na taong gulang pa lamang si Ondoy na mga panahong ito. Panganay na anak sa 10 magkakapatid.
Ng mga panahong ito, hindi pa uso ang pagpaplano ng pamilya. Walang ilaw o kuryente sa lugar. Isa sa mga rason ng pagdami ng anak. Ikaw bata ka, saan ka na naman ba galing? Nawiwili ka na sa kakapamulot ng mga buto ng kamyas ha. Hindi ka ba natatakot pumasok sa gubat? Ni wala kang kasama. Sa Ondoy, huwag kang maglabas sa sapa ng mag-isa ha. Isama mo yung dalawang kapatid mo nang meron kang kasama. Wika ng ina. Nangahoy lang po ko, Nay. Wala na po kasi tayong panggatong eh. Wala po kayong katulong dito sa bahay kung isasama ko po yung dalawa. Hindi niyo naman mapagkakatiwalaan niyang iba pa naming kapatid eh. Ang liliit pa ng mga yan. Wika ni Ondoy. Magsasalita pa sana ang ina nang biglang marinig ang asawa sa pinto. Galing ito sa tahanan ng kaibigan. Nagninong sa binyag at may dala itong mga pasalubong sa mga anak. Nako, parang nagkakainingan na naman kayong dalawa ng nanay mo ah. Dahil na naman ba yan sa pagpasok mo dyan sa gubat? Anak, makinig ka na lang sa nanay mo. Ang lugar na yan ay hindi nating kabisado. At alam mo ba, may mga namamahay dyang mga engkanto. Pag natsyempohan mo yung puno ng anagas at nadampi sa balat mo ng hindi sadya, ay nako, yung balat mo magsusugat at hindi nagagaling. Kaya makinig ka sa amin ng nanay mo ha. Wika ng ama. Ngunit kahit anong paalala ng mga magulang, may katigasan talaga ang ulo ng binata. Madalas pa rin ito kung pumasok sa gubat ng alanganing oras. Isang hapon, hindi ito nagpaalam sa ama bitbit ang isang sako na lalagyan ng mga tuyong kahoy. Nang may makasalubong na isang babae. Sa ilang taon niyang paglabas-pasok sa gubat na ito, di minsan, hindi niya ito nakita at ni walang kabahayan na malapit sa lugar. Kaya nagtataka ang binata kung sino ang napakagandang babaeng yun. Ale, bakit po kayo nandito? Parang ngayon ko lang po kayo nakita eh. Tanong ni Ondoy sa hindi kilalang tao. Maligayang hapon. Ano yung ginagawa mo sa lugar na ito? Ako nga pala si Rena. Matagal na ako naninirahan dito. Palagi nga kitang nakikita eh. Tugon ng babae. Bakit? Hindi mo man lang ako kinausap. Saan ka ba nakatira? Ako, dyan lang malapit yung bahay namin, oh. Alam ko, palagi nga kitang sinasamahan pero hindi ako nagpapakita dahil baka matakot ka. Nako, bakit naman ako matatakot sa'yo? Kung gusto mo ng kausap, pwede mo naman akong dalawin sa bahay namin eh. Naging mahaba ang pag-uusap ng dalawa. Hanggang sa hindi namamalayan ng binata ang pagdilim ng kapaligiran. Hanggang sa nakarinig ito ng mga pagsigaw. Alam niyang hinahanap na siya ng pamilya. Niyaya naman niya ang dalaga na pumunta ng tahanan. Natigil lamang ang pagsigaw ng mga ito nang lumapit siya. Ngunit nang akmang ipapakilala na sana ang kasama, bigla naman itong nawala. Alam mo ba, pinapakaba mo kaming lahat. Kanina pa kami hanap ng hanap sa iyo anak. Tapos nandito ka lang pala. Naikot na namin yung halos buong lugar eh. Galit na wika ng ina. Oo nga anak, dito na kami kanina galing pero hindi ka namin nakita. Dagdag ng ama. Ano tay? Hindi naman po ako lumalayo dito. Kanina pa nga po ako nakaupo. Kasama ko yung dalaga. Nandito lang siya kanina eh. Pero natakot po yata sa inyo. Ayun, nawala na.
Anong pinagsasasabi mong babae? Ikaw na bata ka talaga. Magtino ka nga. Mamaya kung ano na yung pinagagagawa mo. Wika ng ina. Umuwi silang nalalabuan pa rin sa mga nangyari. Hindi na mawaglit sa isipan ng binata ang mukha ng babae. Ngunit naudlot ang pag-iisip ni Ondoy nang bigla na namang magsisigaw ang ina. O sige na, maghanda ka na ng makakain na. Nauna na yung mga kapatid mo. Hay nakong bata ka. Kuya, sino po yung babaeng kasama mo? Alam mo po ba, na doon ako umupo kanina sa malapit sa puno. Hindi naman kita nakita eh. Ang sabi ko nga kina nanay, kung hindi ka pa rin makita, magpapatulong na kami sa baryo. Alam mo naman na malayo yung kabahayan dito sa atin eh. Kung saan ka pa nagsususuot. Wika ng isa sa mga kapatid. Maghahating gabi ngunit hindi siya dinadalaw ng antok. Nagtataka ito dahil wala namang gumagamit sa kanila ng pabango. Ngunit nakakaamoy ito ng halimuyak na mga bulaklak. Wala naman silang tanim na bulaklak sa paligid. Ang marami lamang sa bakuran, mga herbal na halaman. Saka hindi mahilig ang ina na magtanim. Pinikit niya ang mga mata. Bigla itong nanaginip na kasama ang dalaga sa isang palasyo. Napaniginipan itong nakikipagtalik siya sa dalaga. Nakaramdam ito ng kung anong sensasyon sa pagkatao. At pagkalipas ng ilang oras, nagising na lamang sa sigaw ng ina. Nagsibangon silang lahat. Naalimpungatan naman ang binata sa boses ng ina. Nay, ang aga naman po ng Hindi na ituloy ang pagsasalita ng binata nang makita ang buong tahanang napuno ng sari-saring mga bulaklak. Hindi makapagsalita maging ang mga kapatid. Dahil sa dami, may namumukod tangi na itim na bulaklak. Napagtanto niyang hindi pangkaraniwang nakikita sa paligid. Hinawakan niya ito. Tila biglang may kung anong kuryenteng dumaloy sa buong katawan. Nawala ng malay ang binata. Nagsisisigaw muli ang ina sa sobrang pag-aalala sa anak. Nang mga panahong yun, hindi pa uso ang doktor sa lugar. Kaya ang ipinapainom lamang sa mga may sakit, mga herbal at mga halamang gamot lamang. Ngunit kakaiba ang nangyari kay Ondoy. Buong araw itong nakatulog, kaya hindi na mapalagay ang ina sa nangyayari. Nagpatawag na ito ng magaling na manggagamot para matignan ng anak. Ako, unang tingin ko pa lang sa kanya, masasabi kong naengkanto ang anak niyo. Sa ngayon, hindi pa natin matutukoy kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Magigising din siya, ginang. Huwag lang ho kayong mag-alala. Susubukan kong makiusap sa nilalang na ibalik ang anak niyo. Wika ng albularyo. Nagpausok ito ng kamanyan at kung ano-anong dahon. Nilapit ito sa binata. Bigla itong napaungol. Dumilat ang mga mata. Bumangon at nagsisisigaw. Halos mawalan ito ng lakas sa ginagawa. Hinawakan ng ama ang dalawang kamay ni Ondoy para hindi niya masakta ng albularyo. Habang ang nanay naman nakahawak sa rosaryo at nagbibigkas na mga kataga na nagmula sa Biblia. Habang ang albularyo patuloy lang sa ginagawa, biglang nahupa ang atensyon ng dahan-dahang nakatulog muli ang binata. Nago, mukhang mahihirapan tayo sa pagkuha sa kanya. Lalo pat natangay na ng engkanto ang kanyang kamalayan. Nalukob na ng kapangyarihan ng nilalangang binata. Ang tanging magagawa na lang natin, tulungang siyang makawala sa nakagapos sa kanya.
Subalit hindi natin ito magagawa kung siya man ay nagkaroon na ng sariling desisyon. Pero lahat ng paraan, gagawin ng nilalang para makuha ang anak nyo. Ngunit kung ang anak nyo mismo ang nagpasya na sumama sa nilalang, tuluyan na tayong mahihirapang mabawi siya. Wika ng albularyo. Napahagulgol na lamang ang ina sa nadinig. 10:00 ng gabi. Umuwi na muna ang manggagamot para makakuha ng iba pang gamit. Habang ang mga kapatid, hindi na muna pinalabas ng kanilang silid. Habang abala naman ang ina sa pagrorosaryo at ang tatay ay abala sa pagpapaikot ng buok na ibinigay ng albularyo. Pantaboy ito ng mga nilalang na nanggagambala sa kanila. Biglang nagising ang binata. Napahinto sila sa ginagawa habang pinakikiramdaman ang gagawin nito. Tinawag ng binata ang ina na may kung anong iniinda. Nay, napakasakit po ng tiyan ko. Nay, ang sama po ng panaginip ko. Sinama po ako sa malawak na lugar at niyakap siya ng ina. Hindi natapos sa pagsasalita si Undoy kundi humagulgol na lamang. Naiyak na din ang ina sa pag-iisip na may nangyari sa anak na hindi maganda. Ngunit may napansin pa ang ina. Hindi na maayos kung magsalita ang anak. Sa oras na yun, ayaw niya munang bigyang kahulugan ang kung anumang napapansin. Ang tanging nasa isip niya ay maligtas ang anak sa kung anong banta ng nilalang na nanggagambala sa kanya. Nang maghahating gabi na, hindi na sila nakatulog. Nakaupo lamang ang binata sa sulok ng kama habang tulala at tumutulo ang luha. Bumalik ang manggagamot. Kinausap ito ng mag-asawa na nag-aalala sa kalagayan ng anak. Iho, nadidinig mo ba ako? Tahana, nandito lang kami para tulungan ka. Magkwento ka para maintindihan namin ang nais mo at nang nilalang na lumukob sa'yo. Wika ng albularyo. Habang tulala sa kawalan ng binata na hindi nagsasalita, hinawakan ng albularyo ang kamay. Nagimbal ito sa nakita. Isang tanda kung saan hindi nito mababago pa ang mga susunod na mangyayari. Tuluyan ng nakuha ng nilalang ang kamalayan ng binata. Pinatawag niya ang mag-asawa sa kanyang mga kapatid. Ipinaliwanag ang nakita sa binata. Patawarin niyo kung mag-asawa. Ngunit wala na akong magagawa. Ang anak niyo na ang nagpasya. Tignan niyo. Mananatili siyang ganyan dito sa mundo natin. Tuluyan ng nakuha ng nilalang ang kamalayan niya at hindi na natin ito kailanman may babalik. Panahon na lamang ang makakapagsabi kung babalik pa ba sa wisyo ang binatang niya. Ginawa ko na ang alam kong makakatulong sa kanya. Pero ang hindi ko lang magagawa, ang ibalik ang kamalayan niyang tuluyang nakuha ng engkanto. Pagpapaliwanag ng albularyo. Napahagulgol na lamang ang ina at niyakap ang anak. Hindi na ito nagsasalita. Tumutulo lamang ang mga luhas sa mga mata ng binata. Kahit ang paggalaw ay tila naparalisa na. Wala na silang nagawa kundi tanggapin ang nangyari sa anak. Mabigat man sa loob na makita nila ito na araw-araw na tulala. Naisip din ng mag-asawa na hindi naman sila nagkulang sa pagpapaalala at pagmamahal kay Undoy. Ngunit mas pinili nitong sumama sa kaharian ng engkanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig.
Paalam.